A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po mga mahal naming kababayan. Ito po binabagtas namin ang magandang lugar ng... Nasaan parte ba tayo? Makati, Taguig. Ng Taguig ito? Taguig. Ito ho, nung nag-shooting ako ng Kailangan Ko Ikaw Dito, Talahib pa lang po ito. Talahib. Dito kami nag-shooting ni Regine Velasquez. Nung Kailangan Ko Ikaw, yung pinakakain ko siya ng utak. Yung nag-date kami kunwari, kinidnap ko siya sa Kailangan Ko Ikaw, tapos kami. Hindi utak ng tao utak ng beef yun. Tapos dito yon sa lugar na to. Ngayon ang bihira. Napaka-progresibo na ng lugar na ito. Alhamdulillah. Kung ganito sana ang naging progress ng Pilipinas, napakaganda sana kasi dito sa lugar na ito naglagay sila ng pag bumabaha, parang sa Japan ba, naglagay sila ng istakan ng tubig pag bumabaha, pumupunta sa ilalim. Minsan ko na yan pinost. Dahil sa Japan, ganun ang ginawa nila. Pero siyempre, kahit paano, pag malakas pa rin ng ulan, nagkakaroon pa rin ng konting flooding doon. Nung kailan lang na pinakita, may flooding. Pero bumababa agad yung tubig. Kasi nga, may pinupuntahan yung tubig, hindi na i-stack sa ilalim. Gumawa sila ng imbakan ng tubig. Ngayon, mabalik ako, kaya ako live yung tungkol sa Paksilica. Pinag-aaralan ko yan kasi tatamaan nga yung mga katutubo dyan. Nakakalungkot na isipin, sa 4 na taong ko dyan sa Senado, ang laging biktima ng kawalang progreso. Ulitin ko, kawalan ng progreso ay yung mga katutubo. Sila lagi ang napagsasamantalahan. Yung mga lupa nila, unti-unting kinakamkam, nasasabi na ancestral land, ancestral domain, pero pagka merong minerals doon o gustong pakinabangan, wala na. Kawawa na yung mga katutubo. Kung hindi pinalalayas, pinapatay. Yan ang malungkot na ganap sa buhay ng mga katutubo. Ngayon, ito na naman Paksilica, meron na namang tatamaan na nagpunta ako ng Clark para tanungin kung ilang ektarya ba talaga yung tatamaan sa lupa ng mga ita. Pero wala dun yung kumpare ko na si dating Mayor Pamintuan. Wala siya. Nag-work from home daw yung oras na yun kasi medyo malakas ang ulan nun. Hindi pa ako nakakabalik. Pero nag-hearing sila sa committee. Hindi ko matandaan kung kay Senator Erwin ba yun o kay Senator Rapi Tulfo, nagsalita si yung Kadamko, si Ma'am Governor, dating Governor Kadamko, na ngayon ay NCIP chairperson. Sinabi niya doon yung patungkol sa mga katutubo na yun nga, tatamaan. Alam nyo,
binabasa ko ngayon ang mga batas ng Amerika at ng Canada patungkol sa mga Native American ba. Kung tawagin natin nung bata tayo, yung mga Indian, yung mga laging kalaban ng cowboy. Nung panahon din ni si Kevin Costner, di ba? Gumawa din siya ng pelikula dyan. Sikat na sikat, yung pelikulang yun. Dances with Wolves, kung naaalala ninyo. Ang gaganda ng batas na binabasa ko. Talagang protected ang mga kanilang katutubo. Kumbaga, ito na yata yung pinakamaganda na nabasa ko. Kahit sa Australia, nung tumira ako sa Australia. Ang ganda ng mga benepisyo ng mga aboriginal, yung katutubo dun. May allowance, meron silang kung paano pangalagaan. Hindi nga pinapayagan yung bumili ng alak. Kasi, alam nyo na, pagka sobrang daming benepisyo at ikaw wala nang ginagawa, mapupunta talaga sa bisyo. Ganon ka-spoiled. Eto, binabasa ko lahat, Pati yung karapatan nilang mamuno. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Dito sa atin, kunwari lang. Kunwari lang, yung autonomy, yung autonomiya ng mga Native Americans. Binabasa ko Grabe. Kaya yung sinabi dati, nung narinig ko, na ang paiiralin diyan sa Pax Silica ay batas ng Amerikano. Sa totoo lang, wag naman akong pagalitan ni Andres Bonifacio. Ayan si Andres Bonifacio sa t-shirt ko. Natuwa ako. Sa totoo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nung sinabi na ang paiiralin diyan ay batas ng Amerikano, siyempre, unang pumasok sa isip ko, soberenya natin. Teka muna. Ano ba yan? Bakit naman bansa natin? Bakit naman soberenya yung ang batas ng Amerikano? Pero nung narinig ko, natatamaan yung mga lupa ng katutubo, nag-iba ho ang hangin. Sa isip ko kagad pumasok, kung ang iiral na batas dyan ay yung parang mga alam niyo, mga embassy kasi. Pag nandiyan ka sa loob ng mga embassy, ang batas dyan, hindi batas natin. Batas yan ng bansa na nandun. Halimbawa, American, US base yan. Batas nila ang iiral doon. Kahit nga si aeroplano niyan, pag sumakay ka sa aeroplano nila, ang iiral dyan yung batas ng, kung ano yung batas, kung ano yung sinakyan mong aeroplano. Yun yung batas na yun. Natuwa ho ako nung sinabi na batas ng Amerikano ang iiral. Kasi, grabe ho, napakatindi ng proteksyon ng katutubo sa batas ng Amerikano. Kung ito ang maiiral na batas dyan sa Pax Silica, bakit hindi? Ako ay 100% napapayag. Sabihin nyo na gusto nyong sabihin. Pero, huwag tayong maging plastic. Batas nga natin ang iiral dyan, pero aapihin naman nyo yung katutubo. Ang pinaka magaan na sentensya nyo gagawin dyan sa katutubo, palalayasin nyo Ang pinaka mabigat na sentensya, papatayin nyo pa. Pag-aaway-awayin nyo pa. Yan ang batas ng Pilipinas sa katutubo. Kaya nung narinig ko na batas ng Amerikano ang iiral, natuwa ako. Dahil ito na yata ang pag-asa ng ating mga katutubo na kanilang ma-enjoy at magkaroon ng progreso sa kanilang lupain. Pero ang malungkot, ibinalita sa akin na hindi na daw ganun. Batas na naman daw ng Pilipinas ang iiral dyan sa Pax Silica. Malungkot ako dyan.
malamang si Jose Rizal at si Andres Bonifacio malungkot din dyan dahil yung ipinaglaban nila na kalayaan, hindi naman na-enjoy ng mga katutubo. Yung mga katutubo natin binilanggo din at inaapi din ng mga kapwa Pilipino, mga multicultural, yung mga nag-aral na mga Pilipino, yung mga profesional na mga Pilipino, yan ang umaabuso dyan sa mga katutubo. Kaya ito ho, nagdadalamhati ako. Hindi ko alam kung paano ko na namang ipaglalaban nito. Yung mga katutubo dyan sa Paksilika, na batas na naman ng Pilipino ang iiral, na puro satsat, puro para kami sa katutubo. Pero pag tinignan mo yung katutubo doon, wala nang tumubo. Kung po pwede lang, burahin na nila. Kaya ito ho, dapat ito talagang magkaalamanan dito eh. Alam ko marami ako makakaaway dito sa Paksilika. Dahil maraming Pilipino dyan ang gustong umabuso, sigurado. Sa mga gustong kumita na naman dyan sa lupain ng mga katutubo dyan. Sasarilihin na naman nila. Yan ang ugali ng Pilipino. Kaya sayang talaga. Hindi pa natuloy na umiral dyan yung kung paano ang umiiral dyan sa mga embassy. Kasi talagang ang ganda talaga ng batas ng Amerikano para sa proteksyon ng kanilang katutubo. Yan o ang malungkot. Ito, papunta ako ng Senado, kakausapin ko yung aking staff. Kasi nga, nalungkot nga ako sa balita na masaya na ako eh. Nalungkot ako. Dahil panibagong pakikibaka na naman to. Panibagong bulahan na naman to. Panibagong gastos na naman ng gobyerno sa hearing. Puro hearing. Pagdating sa ground, wala naman ma-implement. Pinakakawawang tao dito sa Pilipinas ang katutubo. Nako. Ay, nako. Medyo ewan ko kung paano na naman ako pakakalmahin ng staff ko. Ano na naman ang huhukayin namin ng mga batas para proteksyonan ang katutubo dahil nahukay na namin lahat. Yung IPRA, nako. Yung IPRA law na dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa mga katutubo, nako. Yung ginawang IRR niyan, yung implementing rules and regulation, wala rin. Ako. Hindi ko alam na kung saan na naman pupunta yung Paksilika na yan. Bakit ipinipilit natin na ang bihira? Kasi pagkaganyan na foreign investment, hindi ko kinokontra yan. Kasama yan sa aking campaign nung ako ay kumandidato. Yan ay isa sa aking campaign promise na kailangan pumasok ang foreign investor sa Pilipinas para maraming mamuhunan at magkaroon ng maraming trabaho at tumaas ang sweldo. Yun naman yun eh. Siyempre, pag maraming nagninegosyo, ibig sabihin maraming trabaho. At kapag ganyan, tataas ang sweldo. Kasi dito, pati yung sweldo, minanipula na
ng mga oligarkong Pilipino. Di ba? Yung 85 pesos na yan. Sino ba kumontra dyan? Mga oligarko na naman ng construction. Malinaw naman na dapat walang kumokontra dyan sa mga ganyang panukala. Oh, pero nakialam. Nakialam ang ang Pasig RTC. O hindi ko na talaga alam ang direksyon natin dito sa bansang ito. Sa totoo lang, walang nasusunod. ₱85 na, hinarang pa nitong mga dambuhalang mga construction na to. Hindi na naawa sa mga construction. Ako kasi, meron din akong mga construction worker doon mismo sa museo. Ang mga sweldo niyan, hindi na yan kaparehas ng sweldo ng mga yung minimum, yung hindi na. Isinabay ko na yung kita niyan sa kita ng mga nag-uopisina. Yung kanilang per day at yung kanilang nakukuha sa isang buwan. Computed na pwede na silang hindi naman marangya pero hindi naman kawawa. Itong kusino pa itong mayayaman na ito na sobra-sobra na sa pera. Sila pa itong kukontra dyan sa 85 pesos. Ang sasama ng ugali nyo. Ang bihira, oh. 85 pesos na lang. Ipinagdamot nyo pa. Oh, tapos etong sa isipin nyo kung yung Paxilica na yan nasunod ang batas ng Amerikano dyan, baka yung sweldo pa dyan maipaglaban din natin na iparehas din sa siyempre batas nila, di dapat pati sweldo, di ba? Kung sino man yung magtatrabaho mga Pilipino dyan, baka makakuha nila yung per hour na kung ano yung sinesweldo sa Amerika per hour, di ba? Dahil sa progresibong bansa, sinesweldohan ka per hour. Masyado tayong nagmamagaling Wala namang ipagmamagaling. Masyadong mapagmalaki, wala namang ipagmamalaki. Ayan lang talaga ang pag-asa natin dito sa bayan natin, pumasok ang mga foreign investor. Sana dumating ang panahon na dumami pa yan para magkaroon ng maraming trabaho. Trabaho na tama yung sweldo. Hindi naman kailangan yumaman yung Pilipino sa sweldo niya. Mabuhay lang naman siya ng may dignidad. Na yung tinutulo ng pawis niya, kahit paano naman mamuhay siya ng hindi kawawa. Yun lang naman. Yung mga mayayamay, sobra-sobra na kayo sa kita. Ano ba naman yung i-share nyo? Sa mga construction worker pa na babad yan sa araw, babad sa ulan. Doon nga sa amin lagi ko napapagalitan yung mga construction dahil kahit umuulan, gusto, nagtatrabaho. Kung hindi ko pa sasabihan yung foreman na huwag niyong gagawin yan. Hindi sila titigil, ganun sila ka-addict magtrabaho. O tapos swelduhan mo ng pambihira talaga. Ganyan din yung mga malalaking construction na yan dahil meron niyang mga kontrata.
na kailangan matapos nila yung mga project nila. Kaya kahit umuulan, nagtatrabaho yung mga yan. 85 pesos lang eh. Pagdadamot nyo. Kaya hindi ko sisisi eh. Yung kamanggagawa eh. Si kapatid na Eli, kung murahin kayo eh. Kasi talaga namang kamura-mura kayo. Bihira. Ano pa ba ang magpalamig naman tayo ng ulo. Nagugulat na si Peter eh. Okay ka ba dyan, Peter? Po, good morning po. Pasensya ka na, Brad. Okay ka ba dyan, sister? Mukhang malungkot ka. Bang ano natin pa? Ano pala, meron pa palang isang issue. Kanina pala, may nag-text sa akin. Sabi niya, brother, yung palang Robin Padilla Law, ikaw palang nakinabang dyan. Naku. Alam niyo yung balitang yan, napakapangit na balita niyan. Yun daw ang pagkakabanggit doon sa isang news channel. Na ako daw ang nakinabang dyan. Naku, teka, ikukwento muna po natin ha. Kasi parang mali ang pagkakaintindi. Okay? Ganito po ang storya niyan. Ako po ay number 1 na nangampanya kay Fidel Ramos. Ha? Kay Fidel Valdez Ramos. Kung tawagin nga po ako noon ay kasama sa SAP. Bakit SAP? Sariling Army ni Fidel. Okay? Ako po'y kasama na at naging confidential agent pa ni Secretary Fidel Ramos nung siya ay nasa DND pa. Ganun po katagal na kaming magkasama ni Tabaco. Okay, hindi po yan kasi kailangan maikwento natin eh. Mali yung mga pinapahayag sa balita na ako daw ang nakinabang. Ito lang to, kukwento ko lang sa inyo. Nung kumandidato siyang presidente, ako po yung nag-represent ng kabataan. Ikinampanya ko po yan. Kung nasaan si Fidel, nandoon si Robin Padilla. At nung bandang huli na, sumasama na sa amin si Chris Aquino. Pero sa bandang huli na yun, nakita ko nga si Chris Aquino sa meeting di advance na eh, sa Luneta na eh. Ang nakakasama ko palagi noon si Gretchen Barreto sa malalayong lugar. So sa madaling salita, nanalo si Fidel Ramos bilang Pangulo. Nung nanalo siya na bilang Pangulo, marami pong mga pagkakataon na inaalok din ako ng posisyon. Siyempre, ganun naman talaga sa politika ho. Ganyan talaga. Pag tumulong ka, alokin ka ng posisyon, ganyan. Mag-aalok sila ng mga posisyon patungkol sa kabataan. Ganyan. Nasunog ako. Nagkaroon ng aksidente. Nasunog ako. Yung utol kong hudlom yan. Nasunog ako. Nawalan ng parang yung inaalok, hindi man ako interesado dahil yung panahon na yan, napakadami kong pelikulang ginagawa. Kumbaga, namatay yung pag-alok. Hindi na nagkaroon ng mga continuation kasi natanggap na ni FBR na busy nga ako. At nasunog pa ako, dinala pa ako sa Japan. Nung bumalik ako, dahil naikwento ko nga po na noong mga panahon na yan ay medyo adventurous tayo. Gusto natin yung mga kwento-kwento ng mga tungkol sa mga rebelde, anumang klaseng rebelde yan. Kung maging RAM man yan o maging NPA man yan noong panahon na yan, interesado tayo. So meron pong isang istorya na maganda si
Father Navarro. Sa ano po yan? Sa Surigao. Noong panahon po na yan, gusto kong gawin yung istorya niyan. Sabi ko, maganda to. Kasi gumagawa sila Philip Salvador, sila Rudy Fernandez ng mga pelikula ng mga dating rebelde, yan. So gusto ko rin gumawa. Ano yan, trend yan nung panahon na yun. Malaki po yung threat nung panahon na yan. Siyempre, pupunta ka sa Surigao na lugar ng mga panahon na yan, lugar yan ng mga rebelde, ganyan. O di dahil nabanggit ko nga po na siyempre pagka ikaw mahilig ka sa baril, yan ho yan hindi naman ho yan kaila. So nung panahon na yun, dahil confidential agent, ganyan, makapagdala ka ng baril, legal, may nangyari ngayon na isang aksidente at na-checkpoint ako diyan sa Angeles kasi doon ako umuwi nung panahon na yun dahil nandun yung aking kalibin nung panahon na yun. Nakita ngayon yung mga baril ko ng mga pulis. Ako pa nga nagsabi, meron pa ako dyan ganitong baril. Kasi nga malakas ang loob ko dahil may MOMR yan nung araw, ganyan ho mission order, tsaka memorandum receipt. Ikaw may baril. Ganyan. Noong pumutok sa media, siyempre panahon na yan bad boy tayo, galit sa atin ng media nung panahon na yan. Nung dinala ako dun sa presinto at nakarating kay sino ba yung DILG nun? Yung maputi ang buhok. Alunan. Si Rapi Alunan. Siya ang DILG nun. Na pagtitira sila. Na-bash sila nung panahon na yun ng media. Pati ang PSG na-bash. Bakit ganito, ganyan. Alam nyo na pagtulong-tulungan. Dininay ako ngayon. Yan ang istorya. Pati yung aking XO commander, kasi may commander yun Tapos mayroong yung pinaka-assistant, ganyan. Deputy, ganyan. Natanggal yun. Si General Gumtang. Naku, malaking utang na loob ko sa mamang yun. Pero tinanggap niya lahat ang minalas yun kasi natanggal. Kawawa yung general na yun na naging biktima ng bashing. Na-deny kami pareho. Yan. Kumbaga naisakripisyo kaming dalawa. Yan ang istorya niyan. Pero kawawa si General Gumtang dahil talagang magaling na general yun Pero dahil na sumabit siya sa akin, natanggal yun. Pati yata mga benepisyo ng matanda na yun, na-disgrasya. So sa madaling salita, lumabas ngayon na illegal possession. Dahil dinanay na nga Illegal possession of firearms. So yan ay dumaan sa paglilitis. At tayo po ay nasintensyahan ng 17 to 21 years. Napakataas po ng sintensya niyan. Brother, gumatang ka pa, iti kape. Di, noong nasintensyahan po tayo ng RTC, dinala namin sa Court of Appeals. Record po yun na pinakamabilis na nadesisyonan ng Court of Appeals yung kaso ko. Kinancel po yung bail ko at ako po ay ikinulong. Yan ang storya niya. Sentensya ko, 17 to 21 years. Dahil po dyan, nagkaroon ng
pagkamulat. Magkaroon ng pagkamulat ang taong bayan sapagkat bakit naman napakataas ng sintensya para sa mga baril na hindi mo naman ginamit? Kasi dapat alam natin ng pagkakahiwalay. Noong baril na hindi mo naman ginamit sa krimen at yung baril na ginamit mo sa krimen. Yan ho ang yan ho ang kailangan mapaghiwalay natin yon. Sabi nga nila, in-example nila, para kang nag-drive ng kotse na wala kang lisensya. Pero wala ka naman na aksidente, wala ka naman nabangga, wala ka naman kahit anong nagawa. Driving without license ka lang. Iba naman yung nag-drive ka, wala kang lisensya, nakasagasa ka, nakabangga ka, may kaso ka nun, siyempre. May na-disgrasya So, ganun po yung pagkakaiba. Kasi ang sabi nga nila, ang kotse, walang pinagkaiba yan. Kasi, nakakamatay din yan. Kapag ikaw walang yaka magmaneho, pwede ka makapatay dyan. Nang hindi lang isa. Meron akong nakakitang ganyan, sinuyod niya, dami. So, mabalik ho tayo dyan. Marami yung nag-react na mga lawyers noong panahon na yan, lalong-lalo na yung mga human rights na lawyers, kasi nga, yung 1721 yan ay presidential degree, 1866 pa. Ibig sabihin yan yung batas pagkatapos ng martial law. Na yan ay inadapt lang noong martial law. Kasi nung martial law, bawal ho talaga magdala ng baril. Pag na-illegal possession ka nung martial law, wala namang korte nun. Mapupunta ka sa military court. Inalis ang martial law noong 1981. Noong 1983, nagkaroon ng PD 1866. Yan ho yung illegal possession of firearms na may korte na. Yan ho ang pagkakaiba. Noong martial law, walang korte, kundi military court. Yari ka doon, military yun. Pero noong PD 1866, may korte na. Okay. Ibig sabihin, pwede ka nang magpiyansa. Yan ho. Kasi pag ang korte, yan ho ang magdidesisyon. Kahit na ang sentensya mo o ang nagawa mong kaso ay may sentensyang mataas, pero kung ang gusto ng korte ay bigyan ka ng piyansa, mabibigyan ka ng piyansa. Kaya ho ako nabigyan ng piyansa. Yan kailangan malinaw po dahil PD 1866 na. Pero continuation pa rin yan nung martial law. Kaya pagka sinabi nun, yung martial law na batas patungkol sa illegal possession, continuation lang yung PD 1866. Nagkaroon lang ng korte, hindi na military court. Court na. Kumbaga, civilian court na. Kasi wala nang martial law Diba? Siguro na madaling intindihin yun. Civilian court na. Pwede ka nang magkaroon ng piyansa, pwede ka nang mag-appeal ng piyansa, pwede ka nang mag-motion ng piyansa, wala nang martial law. So ito, nakita pa din ng mga abogado nung panahon na yon na unfair pa rin. Kasi bakit naman illegal possession lang, ang sentensya pa rin ay 17 to 21 years considered as life imprisonment na yon. So parang nagdala ka lang ng baril, di mo namang ginamit. Katulad ko, di ko namang ginamit. Sinentensyahan ka, sinira na yung buhay mo. Kasi makulong ka ng 21 years, ano pa yun? May buhay ka pa ba nun? Wala na. Diba? Kaya po yan, naging misyon ng maraming tao. Isa na, si Presidente Ramos. Hindi ho dahil sa akin. Hindi dahil bata niya ako. Hindi. Dahil yan, ay batas pa nung martial law. Wala nang martial law. Bakit pa natin yung ginagamit? At yan din po ang naging basihan
ng mga senador at mga congressman na tumulong at ng mga abogado ko nung panahon na yan. Hindi dahil lang kay Robin Padilla. Si Robin Padilla lang yung gumising sa atin na merong batas na ganito na panahon pa ng martial law. Tapos na, nagkaroon na tayo ng people power, dumating na si Cory, kumbaga parte pa yan ng people power na ang mga batas na patungkol sa martial law, bakit pa natin ginagamit? Okay? Tayo po naging party lang. Kaya lang, commercial muna. Kasi bibili muna ng kape. Dahil ako, sis. Kape lang ako. Baka si Peter gusto ng banana bread. Kape lang po. Kape lang po. Eto ngayon. Nasa na ba ako? Maganda yung kwento di marami ng abogado ko, mga senador, si FBR, nagkaroon ng pagkamulat. So ngayon, nagkaroon ngayon ng hakbang si Senator Ramon Revilla Sr. at si Congressman Raul Daza. Na nung panahon na yun, siya ang majority floor leader sa House of Representatives. Sa tulong naman po ng mga abogado ko na sa kabutihang palad, yung aking law office, yung isang abogado doon, nagtatrabaho sa Senate. Si Attorney Rabal. Sila po, kasama tayo, hindi po dahil ako lang wag ho nating sabihin na ako ang nakinabang kasi yun yung sinabi ka doon sa news na si Robin Padilla ang nakinabang. Hindi po. Wag pong ganun ng pagbabalita natin. Masyado pong kumpletuhin naman po natin yung balita. Martial law po ito. Batas pa po ito ng martial law. At dahil po dyan sa pagsulong ng batas na yan, marami po ang lumaya dyan. Hindi po ako ang kaagad na lumaya. Linawin po natin kasi yung pagbabalita, imbis na tama yung balita, paninira pa Daan po ang lumaya dyan. Daan. Isipin nyo, ilang taon yan? Magmula nung diniklara yung martial law, ilang taon na may mga nakulong dyan ng 20 taon na. Nakakulong pa. Dahil dyan sa batas na yan. Yung PD 1866 na yan, magmula pa nung martial law, continuation nga ho yan. So madaling salita, sa tulong po ng mga senador, Senadora Ninang ko, Miriam Santiago, napakalaki po ng naitulong ni Senadora Miriam Santiago dyan. Pumasa po sa Senado at sa Congress, diyan po sa House of Representatives, yang pag-amenda ng PD 1866. Kasi nga po, wala nang martial law. Nag-people power na tayo. So, ibig sabihin, panibagong umpisa na. Kailangan ang mga batas natin ay humane na. Humane, makatao. So, ang nangyari po, ang illegal possession, bumaba ang sintensya. Hindi po usapin ng nagkaroon ng bail. Kasi yung bail, binibigay naman po yan ng korte. Kahit na life sentence ka, kung gusto kang bigyan ng bail ng korte, pwede kang bigyan ng yan. Discretion nila yun. Pero dahil po doon sa panibagong batas na yan, bumaba po ang sintensya. Pag bumaba ang sintensya, automatic may bail. Okay? So yung pong short firearm, yung may iksing barel, naging lang po yan, 46 years, kung natatandaan ko. Pagka long, 6 to 8 years ang sintensya. Yan o yung hindi mo ginamit yung barel, Kapag ginamit mo yung barel, tumaas pa po ang sintensya.
doon sa PD 1866, doon sa bagong batas, tumaas pa po. Pagka ginamit mo yung baril, ginamit mo sa krimen, tumaas pa ho yung sentensya. So, hindi po ibig sabihin na pati pag ginamit mo yung baril sa krimen, mababa pa rin ang sentensya. Hindi po, tumaas pa ang sentensya niya pag ginamit mo. Ang bumaba lang po, yung illegal possession, yung dadala mo sa iyo na walang lisensya. Okay? So, ngayon, yan po ay, siyempre, darating po yan sa presidente eh. Hindi naman ho yan, parang kami ngayon, pag gumawa kami ng panukala, ma-aproban sa Senado, dadating sa House of Representative, magkakasundo kayong dalawa. Pag nagkasundo yung dalawang bahay, dadating nyo kay presidente. Pipirmahan ngayon yan ng presidente. Pinirmahan po yan ni FBR. Hindi po dahil sa akin. Dilinawin po natin ng mga balita. Hindi po dahil sa akin, hindi yung pagpirma ni FBR, lumaya kagad ako. Hindi po. Dahil hindi ko pa naman serve yung sentence ko, hindi pa ako lumaya. Nung napirmahan po yan, marami po ang lumaya na biktima ng martial law at ng PD 1866. Sila po ang mga unang lumaya. Daan po yan, daang-daang tao na bilanggo ang lumaya dyan. Nung pinirmahan po yan ni FBR, nagkaroon ngayon ng pagbaba ng sentensya ko. Kasi nung dinala ko pa sa Supreme Court yan, naging 10 to 18 years pa ako eh. Nung napirmahan ho yan ni FBR, naging 6 to 8 years na lang ho ako. Sa batas ho, kapag ikaw ay nakakalahati na ng minimum sentence mo, ibig sabihin, nung 6 to 8 years, ang minimum mo, 6 years. Pag nakakalahati ka nun, pwede ka nang bigyan ng parol o ng pardon. Nabigyan naman po ako ng pardon, hindi din po dahil kay FBR. Nakatulong po sa akin yung batas dahil bumaba. Pero ang nag-ayos po ng pardon ko ay si Chairman Nur Miswari ng MNLF. Siya po ang naglakad niyan. Yan po ang istorya. Kaya napakapangit po ng pagbabalita kapag sinabi natin na si Robin Padilla lang ang nakinabang dyan sa Robin Padilla Law. Hindi po. Wag naman galon. Paninira na yan. Sabihin naman natin yung totoo. Yung Robin Padilla Law ang nag-amenda ng martial law at ng PD 1866. Yan ang makatotohanan na pagbabalita na nagpalaya sa maraming bilanggo na biktima ng martial law at ng PD 1866. Yan po ang tamang pagbabalita. Ngayon, sa loob po ng panahon ni Ramos, ni Erap, ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Pinoy, ni Digong, sa matagal na panahon, wala naman pong nagreklamo diyan sa illegal possession of firearms na bumaba. Nagkaroon lang po ng mga batas sa mga anti-terrorism law. Siyempre naman po, nagkaroon ng mga terorista eh. Pero wala pong nagreklamo diyan sa illegal possession. Dahil illegal possession lang yan. Ngayon, ang gusto ng ating kaibigan, at iniidolo din natin na governor yan, si DILG Secretary John Vic Remulla, gusto niya na amendahan uli yung batas. Gawing walang piyansa, wala akong problema sa akin yan. Kung yan ang programa mo. At ako naman, sabi ko nga, kaya ako mahal na mahal at idolo si Marcos Sr. dahil sa Iron Hand. Ganon din si Digong, si Duterte. Kung bakit iniidolo ko din yan at mahal na mahal ko. Kasi nga, Iron Hand, kamay na bakal. Kung talagang sa palagay ni
ni Secretary Remulla na kailangan natin ngayon ng ganyang na walang piyansa, eh bakit? Eh di sige. Kung yan ang iyong style, na kahit yan binago na ng people power, binago na yan ni FBR, nakasama sa people power, at yan ang programa mo, eh susuportahan kita. Dahil totoo, nagrami ang krimen ngayon. Sobra ang krimen ngayon. Eh, nung minsan, pumunta kami dun sa Patay. Yung Grab driver ba yun? Yung pinuntahan natin na binaril tapos pinasagasaan. Binaril, dinala sa gitna ng highway, pinasagasaan pa sa truck. Eh, talaga naman. Di ba? Ngayon, ang tanong ko lang, walang piyansa ang illegal possession. Medyo papayag ba ang maraming human rights lawyer dyan? O medyo, kasi nung tinitingnan namin yung batas kahapon, kasi nung sinabi yan ng ating kaibigan, pinag-aralan namin kahapon kagad. Tinawag ko yung aking mga abogado, tiningnan namin yung martial law, yun nga, yung martial law, wala ngang bail, tapos military court, eh hindi naman tayo martial law. Walang bail nun eh. Nung PD 1866 naman, life sentence. Kaya minsan lumalabas na walang bail, kasi yung sentensya, life sentence, automatic walang bail yun. Ngayon, kung matapang yung justice mo, o yung judge mo, pwede kanyang bigyan ng bail. Pwede, discretion niya yun eh. Ngayon, kung gagawin natin ngayon na non-bailable ang illegal possession, ibig sabihin, ang binabalik natin yung sentensyang life sentence. Kasi yan ang non-bailable, life sentence. So kung illegal possession mo ngayon, life sentence na kagad, paano pag nagamit mo yung baril? So ano ngayon ang sentensya mo? Alam nga naman nagamit mo yung baril, double life lang. Hindi pwede yun. Unfair yun. Para dun sa nakapatay ka dahil ginamit mo yung baril na yan. Tapos, life sentence yung illegal possession. Pag nakapatay ka, double life lang. Eh sa makatotohanan ng kwentuhan, dahil ako'y galing dyan sa Bilibid, hindi naman nung nangyayari yung double life na yan. Kapag malakas yung nakapatay dyan, labas na kagad yan eh. Ilang panahon lang. So, ibig sabihin, pwede natin ibalik na yung death penalty. Maganda ho yan. Oh, ako ay, yan ho ang napag-usapan namin kahapon kung gagawin nating non-bailable ang illegal possession at kung nakapatay o murder o anuman, siguro pag homicide, pwedeng hindi naman niya sinasadya yun. O kung sinasadya, marami ho kasi sa usapin ng batas ho kasi, depende yan sa abogado mo eh. Kung yung abogado mo magaling, baka lumabas na homicide, so pwede na siguro yun, sa maging double life ka. Pero pagka murder, dapat ibalik na natin yung death penalty kung ganyan ka-harsh, kung ganyan katindi ang gusto nating mga batas natin ngayon, eh siguro ganun na nga ho. Ganun ang pwedeng mangyari dyan. Kasi alangan, illegal possession, no bail eh. So dapat kasi progressive yan eh. Pagka ginamit mo sa krimen, tumataas ang sentensya mo. Eh, dalit na natin ang death penalty kung ganyan, siguro. At yan na rin siguro din naman ng hinihingi ng taong bayan. Ang problema din lang dyan, dahil may mga record, alam nyo naman, napag-aaralan din natin yan, yung nga sa illegal drugs, parang ganyan eh. Yung mga planted, kulong kagad, yung ba, pinlanted lang pala. So, paano ngayon pag ginamit din sa politika yan? Yung illegal possession. So, paplantingan ka lang ng baril, kulong ka na kagad, walang piyansa. Yan ang magulo dyan. So, mahabang diskusyon yan. Mahabang diskusyon po yan.
So sa ngayon siguro, ang malinaw lang ho dyan, yung sumusuporta po tayo na kung ano man ang programa ng ating secretary ng local government, sumusuporta po tayo dyan. Sapagkat tayo po nasa ground Nakikita natin talaga yung mga karumal-dumal na krimen. Bagamat yung nangyaring barilan sa mga eskwelahan, ang mga nagamit na baril ho dyan, may lisensya Oo, yung iba, service firearm pa. Ng pulis, service firearm ng mga nasa serbisyo. So hindi siya sa illegal possession bumabagsak. Nagpanukala na po tayo dyan na magkaroon ng matinding parusa doon sa mga may baril na legal, na hindi maalam kung paano iingatan yung baril nila at nagagamit sa krimen. Pero diyan po, kung iuugnay natin yung illegal possession doon sa mga nangyaring barilan sa loob ng eskwelahan, malabo po yun. Kasi ang mga nagamit na baril doon, hindi naman illegal. Ngayon, ang punto naman ni Secretary kasi, yung krimen sa buong bansa. Meron silang data na ilang percent, 90% plus yata yun, na sinasabi niya na ang ginamit ay illegal na baril. Pero sa salita na rin nila kasi, nagamit. Yung illegal possession, hindi naman nagamit ho yun. So yun lang ho, dapat talagang pag-usapan ho yan. Kailangan kasi ang mga batas natin, maging matapang man siya, maging sabihin iron hand man siya, kamay na bakal man siya. Dapat maipatupad lang natin ng tama. Huwag gamitin sa wag magamit sa pagplanting kasi yun ang mahirap Pag na-plantingan ka niyan, yan ang mahirap. Sipin mo, wala kang piyansa. Paano kung meron ka lang nakaaway dyan na politiko, o meron ka lang na hindi nakakasundong pulis, lagyan ka ng baril, hindi ka na nakapiyansa. Yun, illegal possession lang kasi yun So siguro dapat pag-usapan talaga. At linawin ko lang uli doon sa mga nagbabalita, maging naman kayo. Alam nyo, ang journalism dapat kayo Ang binabalita nyo yung may yung walang paninira ba, yung totoo lang. Yung totoo lang, wag naman yung ganun. Kasi Robin Padilla, ang nakinabang dyan sa Robin Padilla No, hindi po ganun yun. Tayo po ang nag-inspire. Ako. Yung pagkakakulong ko, nagkaroon ng pagkagising na meron pa palang batas ng martial law. Yun lang yun. Kaya naging Robin Padilla law. Kasi si Robin Padilla nakulong dahil sa isang martial law. Diba? Na batas. Kaya ho sinabing martial law dahil continuation po yan ng martial law. Naging PD 1866. Yan po, para nakakaintindihan po natin. Merong martial law na bawal ang magdala ng baril na hindi bailable. At ikaw, pag nahuli ka, military court. Nung nawala ang martial law noong 1981, 1983, na lumabas yung PD 1866, nagkaroon na ho tayo ng civilian court. Kaya minsan may piyansa. Pero ganun pa din po ang sintensya. Tumaas pa. Naging 17 to 21 o life imprisonment. Ayan. Nabago po yan noong 8294 na RA 8294, yung Robin Padilla Law, nagkaroon po ng pagbaba ng sintensya ng mga illegal possession lang. Hindi yung nagamit Iba ho yung nagamit. Iba yung nakakomit ng crime. Short firearm, long firearm, yan Pati ho yung kasi noon, mahulihan ka lang ng kahit anong parte ng baril. Kulong ka agad, 17 to 21 years. Kawawa naman yung tao. Kaya yun po. At yan po, bago po ako lumaya,
Marami na po ang lumaya. Yung mga nakakulong na ng 20 taon. Sila ho'y mga biktima ng martial law, sila ho'y unang lumaya. At nung lumaya po ako, hindi dahil lang sa batas na yan, bigla akong lumaya. Hindi po. Sinerve ko po yung sentensya ko. Hindi ho yan yung pagkapirma ni Presidente FBR at nung naging batas, lumaya ako kagad. Hindi po. Sinerve ko ang aking sentensya. Ako po ay nagbago sa loob ng bilibid. Kaya po ako, nagtrabaho din po ako sa loob ng bilibid. Kaya ako po ay recommended ng Board of Pardons and Parole sa presidente, na ang umayos po noon, ang kumausap sa presidente na bigyan ako ng conditional pardon ay si Nur Miswari. Yan. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabalik po ako dun sa mga manggagawa. Sana makonsensya yung mga may-ari ng construction na yan. At ganoon din po doon sa ating katutubo, diyan na mabibiktima ng paksilika na yan, nabalik tayo dyan, hindi ko alam pa. Papunta na ako ng opisina at magmi-meeting kami uli ng aking mga abogado kung ano nga ba talaga, paano na naman to. Muli po, maraming salamat at tinatawagan ko din po si Attorney Demery Rabal. Yan ho yung ating attorney nung panahon nung batas na yan, nung Robin Padilla Law. Siya po ang naglakad niyan. Siya po ang matatawag nating gumawa ng legwork. At maganda kung maraming katanungan ang mga media na imbis na balita ang gawin, batikos. Si Atty. Rabal po ang magandang makausap ninyo kung bakit yan naging Robin Padilla Law. Sila ho. Kasi punong-puno kayo ng pangmamaliit sa atin. Minamaliit nyo na. Iniiba nyo pa yung balita. Si Robin Padilla ang nakinabang. Oh my God. I hate drugs. My God naman, oo. Daang-daang tao po ang nakinabang dyan. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa inyo. I will now have my coffee. Cheers. Maraming salamat po.